dalawang politiko na to, si Jinggoy at saka si Villanueva, no? Pero yun nga po yung maganda ron, no? Kasi hindi naman masasabing kapartido sila ni Pangulong Duterte o ni BP Sara, no? Pero ang tansya ko hindi nila maatim, no, na maging bahagi sila ng pagbabawas. Yung kumbaga yung lalo na to si Jinggoy kasi naging vice president ang tatay nito bago maging presidente. Siguro ayaw niya na ganun, no? Yung ikalawa, alam niyo naman si Joel Villanueva, kilala natin na may ref sila nung Siko, no? Isa to sa mga sinigani ko, Siga iba talaga yung nagagawa ng may control ka ng pera Ayon nga kay BP Sara, dalawa sila ni Martin na may control ng pera ng Pilipinas. Kaya tignan niyo attitude nilang dalawa, siga no? Sigang-siga kay Jinggoy po. Alam niyo mga senador po yan no? Binoto po yan ng buong Pilipinas sa inyo. Eto, consistent tayo dito, di ba? Hindi po tayo yung tinitignan ka namin na ano ka ba? Ang tingin natin, kung ikaw pro Duterte at anti-Marcos, okay ka. Kung pumapanig ka po, sumusuporta ka per issue, di per issue lang tayo magkakampi. Sa issue po ng ayaw nilang tapyasan, tututulan ba natin si Jinggoy? Siyempre, mas gusto natin na hindi tutulan, mas gusto natin na, hindi po ba? Ang point ko po dito, sa issue lang po na to, no? Maraming salamat sa mga katulad ni Jinggoy Estrada at saka nito ni Joel Villanueva kasi nagiging kakampi natin sila dito po sa particular issue. Ang katwiran nga nila, anong klase na yung OBP? Basahin po natin bakit po nila sinusuportahan, no? Okay. Sabi po ni si Jinggoy po, ay Senate pro tempore. Pangatlo po yan sa pinakamataas, di ba? Pinakamakapangyarihan na senador. Una, siyempre, hindi, sa ano nga, kumbaga, Senate President, tapos supposedly Senate pro tempore si Jinggoy. Tapos majority floor leader. Yan, si Tol. Talo ka na, Tol. Okay, sabi po ni Jinggoy, how can her office function if you slash her budget? I will try to restore the budget. Remember, she is the second highest official in the country. She deserves some respect and dignity. Yun po yun Yun po yung nakalimutan, no? Yan po yung nakalimutan ng Kongreso, ng House of Representatives, no? Yung respect na dapat ibigay sa second highest. Second highest po. No, ulitin lang natin. How can her office function? If you slash her budget, I will try to restore the budget. Remember, she is the second highest official in the country. Makinig kayo, taga-HOR. She deserves some respect and dignity. Yan po yung gusto nyong tanggalin Nasanay po kasi kayo sa kaimbestigan ninyo na contempt, no? Sinanay nyo yung sarili nyo. Marami dyan sa mga mahilig mag-contempt, hindi naman mga abogado. Dapat pinanunood nyo kung gaano katyaga sila Miriam Santiago. Nung panahon na sila Miriam Santiago ay senador, alam nyo po ang ginagawa nila? Yung gusto nyo pong palabasin. Ang gusto ng mga congressman sa kanilang mga pagtatanong, palabasin na nagsisinungaling. Pero hindi po, pinalalabas nyo po na siga kayo Ang lumalabas po, sinisiga ninyo yung mga bisi. Yung ibig sabihin, yung mga walang kakayahang magtanong, ganito sila magtanong. Bakit hindi ka magsasalita? Yes or no lang. Si Vice President nga nagtatanong. No? Ano yung sagot ni si Abante nagtanong. Yes or no lang. Madam Vice President, yes or no lang. Masyado mo kami hindi. Diba? Wala kayong karapatan na magtanong kung pikon kayo. Ganda ng sagot Alam niyo yung meaning ng sinasagot niya, no? Sinabmit ko na lahat, bahala na kayo kung kakaltasan nyo. Ang tatapang, kinaltasan. Kinaltasan nyo Sino ba yan ang altas na yan? Si Ko tsaka si Kimbo. Biglang naglabasan ngayon. Akala nyo kasi sa mga Duterte, bobo Hindi po. No? Ini-issue nyo si BP Sara sa wala naman, tanong, sinabi ba ng COA na binulsa ni BP Sara? Hindi.
Wala pong sinabing ganun. Ha? Ang confidential fund na pinoproblema nilang ginastos ng 11 days, ang sinabi lang ng COA, paliwanag nyo, bakit nyo yung pinang-reward, bakit nyo yung mga dapat reward lang, dapat ganito lang, bakit nyo pinambili ng computer? Binili pala. Hindi pala ganun. Kaya kinakailangan lang nila magpaliwanag within 90 days. 90 days pa ba dong? Oo, 90 days pa. Bakit nagpuputak na ng mga congressman? May issue sila kay BP Sara. Wala sila may issue. Kasi wala namang corruption eh. Wala namang plunder eh. Wala namang nagbibintang kay BP Sara na binulsa niya. Ano yung sinasabi ng mga opisina-opisina? Umupa ng opisina eh. Issue sa kanila. Bakit issue? Umupa ng opisina eh. Issue na sa kanila. Issue ba yung umupa? Sa kanila. Tumulong ba si BP Sara? Tumulong. Nakatulong ba si BP Sara? Nakatulong. Sabi ba ng COA, mali yung ginawang pagtulong? Hindi po. Tinanong nila yung COA, kasama ba? 180 days daw. O, kita nyo, 180 days pa pala. Ako pa pala nagkaltas. Balik tayo. Correction na accepted. 180 days. Balik tayo. Meron po bang overpricing? Doon po sa pag-upa ng opisina? Sabi po ng congressman, baka may overpricing. Bakit daw baka may overpricing? Kasi daw si Lenny, eto lang yung upa. Si BP Sara, ang laki ng upa. 12 yung kay BP Sara, kay Lenny isa lang. Ganun ba yun? 12. Kahit hindi kayo magaling sa math, katulad ni Badong, ano ang mas malaking upa? Sa isang opisina o sa 12? 12. Kasi 12 yun. Tama. May overpricing ba? Sabi ng COA. Wala. Pero sabi ni Franz Pumarin, mura daw yung upa ni Lenny. Pag mura ba yung upa ni Lenny, meron ng overpricing? Wala. Ano yung sinasabi? Kaya nga sabi ng isa, baka lang. Baka lang pala. Baka lang pala. Baka may overpricing. Kaya ngayon, ang tanong, nakatulong ba si BP Sara? Opo. Tinanong ng isang congressman yung COA. Kasama ba sa trabaho ng BP Sara yung social services? Opo. Binasahan siya ng COA kasama sa trabaho. Kahit may DSWD na kasama sa trabaho? Opo. Basa uli yung COA. Kasama pala sa trabaho. Paano tong script namin? Trabaho po ng Vice President ang magbigay ng social service. Pakit Jinggoy, there's nothing wrong with the minority scrutinizing the budget of the top 2 leaders as long as they can justify it. If they cannot justify it, we have to intervene. Ayan. So expected na niya yung minority ng mga senador ay bubusisiin. Sino po yung minority? Ang minority floor leader po si Kokok Pimentel. Sabi ni Kokok, karapat-dapat lang na magkaroon ng budget ang Vice President para siya mag-function. Etong sinabi ni Kokok para siya mag-function bilang pangalawa sa pinakamataas at may kakayahang humalili just in case anong mangyari sa presidente. Yun po ang trabaho Bakit mo tatanggalan ng budget? Yung po ang leader. Pero syempre, hindi susundin niya na Risa Ontiveros. Bubusisiin niya ni Risa Ontiveros. Sabi ni Jinggoy, kahit busisiin mo yan, Risa, karapatan mo yan. Pero pag hindi mo na-justify, tatablahin ka pa rin namin. Alam mo, Roberto Nalos, kanino ako makikinig sa'yo? Huwag ako maniwala kay Jinggoy, sa'yo ako makikinig. Ibig mo sabihin si Jinggoy, alam nyo, gawin yung perperaso, no? Hindi po natin sila ini-endorse na kahit anong kandidato. Ang sinasabi ni Jinggoy, gusto niyang hindi tapyasan ang budget ng Vice President. Pag po bang ayaw niyang tapyasan, magagalit ka pa rin? Hindi ka na tao niyan. Alam mo yun, dapat magpasalamat ka. Kasi yung 3 po nating senador, tsak ayaw nilang bawasan yung... atin yun Atin yun si Bato, si Go, tsaka si Robin Hood Padilla. Ang kinakailangan po natin para hindi makaltasan yung budget ni OBP ay iba pang senador bukod sa 3. Kasi 3 lang yung atin Hindi po ba? Hindi ko naman sinabi suportahan natin si Jinggoy. Natutuwa tayo na kahit hindi natin kapartido, nakikita yung kamalian ng ginawa. Hindi naman po tayo yung,
Ganun tayo kasutil. Eh si Jinggoy nagsalita niya, di ako makikinig diyan. Eh di wag ka makinig, pero wag mo kami idamay. Magpasalamat ka kung nakakatulong. Putya, wala ka nang pinag-iba rito kay BBM. Natulungan na lahat, hindi pa nagpasalamat. Okay, si ano naman po. O, tuloy natin. Kung binabanatan, banatan mo. Kung nakakagawa ng maganda, tulungan mo. Ay, pasalamatan mo pala. Okay, tuloy natin yung sinabi ni Jinggoy. On the Senate side, the final version budget will depend on the decision of the plenary. And if the Senate version does not match that of House, it will be resolved by vote in BICAM. O, dyan ang dapat bantayan. Kasi sa BICAM, dyan po, nagpapakitang gila si Ko at si Romualdez. Pag hindi nyo binantay ang mga senador. Ito naman po ang sinabi ni Joel Villanueva. No? I respect the decision of the House. But in my own personal point of view as Senator, I cannot stomach. Hindi ko kayang sikmurain to slash the OBP's budget by more than half. It may not be the part of law, it may not be part of rules of both houses, but we always submit to the traditions of our institutions. Ito po yung gusto nilang tanggalin, yung mabubuting tradisyon. No? Okay. Tapos, ito po, meron po ditong sinasabi, meron akong binanatan dito, no? Sabi, may picture si ano, nasa na ba yun? Ito. Kaya naman daw, sinusuportahan ni Joel Villanueva yung budget dahil in-endorse daw po ni Tatay Digong si Joel Villanueva noong 2022. Kaya naman pala, sabing ganun. Alam po ninyo, kayong mga loyalista, no? Maganda pong ugali ng tao, ng mga Pilipino. Isa po yan. No, sa anong tawag diyan, magagandang kaugalian yung pagtanaw ng utang na loob, no? Babanatan niyo si Villanueva na kaya pala gustong ipagtanggol yung budget ni BP Sara dahil in-endorse siya ni Tatay Digong. Palagay na natin yun ng dahilan. Ano po ang masama sa pagtanaw ng sama ng ulit? Ano po ang masama sa pagtanaw ng utang na loob? Kung ang utang na loob mo ay kriminal at pinagagawa ka ng kriminalidad, yun, masama yun. Di ba? May utang na loob ka sa kriminal at dahil dyan sinisingil ka ng utang na loob mo, pinagagawa ka ng krimen, doon po masama yung utang na loob. Pero yung pagtanaw ng utang na loob sa mabuting tao katulad ni Tatay Digong, na ang tanging ginawa sa Pilipinas ay pagandahin, no? Sakripisyo niya po, hindi siya nagpayaman. Kita niyo ba itsura ni Tatay Digong? Kumpara mo sa itsura ni Kimbo? Hindi, pangit pong ano. Wag po natin kasi pangit pong halimbawa yung itsura ni Kimbo kasi kahit naliligo na sa pera, masama pa rin po itsura. Nakita mo ba yung pormahan? Yan. Nakita mo ba yung pormahan ng mga Duterte sa pormahan ni Kimbo? Di ba? Putya, mga bag pala, no? Wala po akong alam sa bag eh. Pero nalula po ako na milyon pala, may milyon palang bag. Bag na kapirasong ganun, milyon pala halaga.